Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Elisa Lim. Sabi niya dito, that's the right term, Mr. Alibay lang yon ni Paulo, hindi pwedeng di ibigay niya yon. Inaasar lang niya muna kasi spoiled si Kim sa kanyang babe Paulo. Ganda talaga pag ikaw na ang maghatid ng balita sa Kim Pao kasi maganda pakinggan ang iyong mga opinion at yung boses very sweet din at mga updates mo. God bless you, Misters, and more power. Nako, maraming salamat po sa pag-appreciate ng mga pinagsasasabi ko po dito, Ginang Eliza Lim. And tama po kayo, pang-asar lamang po yun or alibay lang yun ni Paolo Abilino kay Chinita Princess kasi gusto niya munang makita yung reaksyon ni Kim Chu, diba? At nakita natin mga kakimpaw, sobrang cute ni Chinita Princess habang nakakunot ang noo at nakatingin kay Paula Abilino. Tapos, si Chinita Princess naman po parang binabasa yung mata ni Paula Abilino, tinitingnan yung reaction, 'di ba? Ganyan po si Kim Chu. Sobrang cute nila parehas. Sabi nga po nila, ang sarap ibulsa ni Kim and Paula Abilino, parang mga bata, ang sweet at ang sarap pagmasdan, tapos nasa entablado po sila, no? Talagang buong buo yung araw natin pag si Kim and Paula Abilino na po yung merong mga ganap. Sana po mga kakimpaw hindi natin gaanong mamiss yung mga nangyari sa Vancouver, Canada. At meron pa tayong dapat abangan, yun pong pa-press con para po yan sa The Alibay. Abangan natin yan kasi for sure, mangyayari na naman po yung mga interview kay Kim and Paula Abilino. So maraming salamat po sa komento, Ginang Elisa Lim. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, Dries TV, good PM. I thought Pao and Kim are within the according to the tita and daddy of Kimi. Maybe this is their secret married, but it is much better if they are married in the church. Dries Villa was married also to a Chinese at age of 38 and now she is preggy. Wow, meaning today they are still at Vancouver, Canada. Hopefully, they visited also Aki. To both of them, our firmest congratulations to all cast of ASA Vancouver, Canada. A very, very successful one and most applauded presentation of ASAP 2025. God bless you all, especially to Kim Pao. Ay salamat, Dries, kasi Director Lauren Yogi, bibigyan lang ng ultimatum yung Chinese na suitor ni Kimi. TY Director Yogi for your action on this matter. God bless us all. Nako, Ginang Norma Dayag. Ano po yung tungkol sa Chinese? Mamaya pag-uusapan natin yan, okay? So maraming salamat sa mga komento po ninyo, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and syempre, mag-iingat po kayo palagi and always pray for Kim and Paula Abilino and syempre sa mga health ninyo at sa family po ninyo. So, thank you so much. Mabuhay kayo. So, ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan. Ito pong panawagan ng isang Kimpaw fans dito po sa X kasi wala pong solo prod ata si Paolo Abilino. Sabi kasi dito, and that ends my ASAP Vancouver experience, although disappointed of ASAP official about Paolo having no solo prods in 2 show. Ang dami pa namang Kimpaw ang nasa VIP floor who purchased 2 bundle VIP tickets. Sana naman next time, aside from Kimpaw duets, deserve ng Kimpaw to have solo prods. I still am so happy that I get to see Kimpaw in person. The warmth and the humbleness from these two are really commendable. Hindi ako or kayo nagkamali na
na suportahan ng dalawang ito. Kaya sa susunod na project nila, which is The Alibi, coming soon on November 7th on Prime Video, I'll give my 100% support, and for sure kasama ko ang Kim Paulanjo dito. Isa lang namang masasabi ko, real na real, walang etchos. Grabe ka protective kay Chinita Princess. Very husband giving. That's all, Kim Pao. So oo nga po, walang solo prod si Paolo Abilino. And sabi nga po nila dito, feeling ko, sabi po dito ng isang fan sa Facebook, feeling ko si Paolo mismo ang ayaw ng solo prod since kakagaling lang nila lock-in taping. Di mo naman mapilit yan if ayaw niya. Mas gusto niya kasama si Kim lang prod niya. Yes po, mga ka-Kim Pao, pag ayaw po ni Paolo Abilino, hindi po natin yan mapipilit. Pag ayaw niya po talaga. Yun po yung kanyang pananaw. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga ka-Kim Pao. Ito pong nabasa ko sa post ng isang page na Sikat Scoop, dito po yan sa Facebook. So siguro ito yung sinasabi ni Ginang Norma Dayag, mga ka-Kim Pao, na sinundan daw si Chinita Princess ng Chinese dito po sa Vancouver, Canada. Tapos parang nagkalat doon ng gulo. Pero wala naman ako nababalitaan na ganyan, mga ka-Kim Pao. Napaka-smooth lamang po ng naging ganap ni Kim and Paolo Abilino dito po sa Vancouver, Canada. Kaya nagugulat na lang ako kung saan nanggagaling itong mga news katulad ng post na to. Sabi dito, ang sikretong nasa likod ng pagkagalit ni Kim Chiu at Paolo Abilino sa ASAP Tour Canada. Ang walang respetong businessman. Diyanig daw po ang ASAP Tour Canada ng isang hindi inaasang iskandalo. Isang pabibo at influential na businessman ang di umano'y lumabag sa privacy ni Kim Chiu. Diretsyong pumasok daw po sa kanyang dressing room. Ang mas nakakagulat, tila ginamit pa ang pera at koneksyon para gawin ito. Nagpapakita ng matinding kawalan ng respeto kay Paolo Abilino. Bakit hinayaan daw ng staff na mangyari ito? Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng matinding galit sa mga fans at nagbigay ng red flag sa pagkatao ng lalaki. Ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng Kim Pao? So, grabe naman yan, mga ka-Kim Pao. Wala pong ganap na ganito. Walang kaguluhang nangyari, wala pong sumunod na Chinese kay Chinita Princess at pumasok sa dressing room. Ano na naman to, mga ka-Kim Pao? Ginang Norma Dayag, siguro ito po yung nabasa nyo po, no? Sana mapakinggan nyo po yung update ko tungkol doon sa mga nababasa po ninyo na wala pong nangyaring ganito, mga ka-Kim Pao, na kaguluhan dyan po sa Vancouver, Canada, at biglang pumasok sa dressing room. Okay lang naman po yung ganap ni Kim and Paolo Abilino doon. Very smooth. Masaya pong nagtapos ang ASAP Vancouver, Canada nung nakaraan, mga ka-Kim Pao. Kaya nagugulat ako saan kaya nanggagaling yung mga balitang to. So reminder lamang po, mga ka-Kim Pao, huwag po tayong magpapaniwala sa mga post po na nagkalat ngayon sa mundo ng social media. Maging matalino, maging maingat. So paano, mga ka-Kim Pao, anong say nyo dito? Please comment down below. Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta.